Dahil sa mga ginagawang panggigipit kay Vice President Sara Duterte, inaasahan ngayon ng isang political commentator na mas darami pa ang hahanga sa pangalawang Pangulo. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Filipinos love underdog. Naniniwala ngayon ang political commentator na si Ibi Hugalbot na mas darami pa ang makukuhang simpatya at suporta si Vice President Sara Duterte ngayon. Kasunod ito ng nagpapatuloy na panggigipit sa bise na muling napatunayan matapos na tapyasin ng Kamara ang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Ani Hugalbot, dahil sa ginawang ito ng Kamara sa pangalawang Pangulo ay mas papanigan ito ng mga Pilipino. This is Inday Sara's FPJ moment, no? Kung if you remember FPJ, no, nagpapagulpian in the first half of the film, and then eventually will rise up and become the hero that he is or that he should have or that he should be, no, sa kanyang mga pelikula. Dagdag pa nito, hindi pinag-aralan ng mga mambabatas ang epekto ng kanilang ginawang pagtapya sa pondo ng OVP. Ang hindi nila nakita dito, no, is the millions of Filipinos na nakinabang sa mga programa ni Inday at hindi na ngayon makaka-enjoy ng mga benepisyong ibinigay ng kanyang opisina the last 2 years. Sila ngayon, ang itong mga kongresista at number one, itong Bongbong Marcos na rehimen, ang mananagot doon sa mga taong yon. At siguro nga, no, if I would have to add na yung mga nagdududa pa will probably be swayed into the side of the VP because talagang makikita naman na in public view ang panggigipit nila at ang unreasonable persecution of the Vice President. Sa naging anunsyo nitong Huwebes ni House Appropriations Senior Vice Chair Stella Kimbo, mula sa hiling na higit 2 bilyong pisong pondo ng OVP para sa taong 2025 ay magiging higit 700 milyong piso na lamang ito. Kabilang sa mga tinanggal na pondo sa OVP ang budget para sa supplies, personal services, financial assistance, rental expenses at utility expenses. Una namang sinabi ni VP Sara na handa siya at ang kanyang tanggapan na gampanan ng kanilang tungkulin kahit pa wala silang budget. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Sisimulan na ng Department of Agriculture o DA ang pagsusuri sa dugo ng mga nabakunahan na alagang baboy upang alamin kung naging epektibo ba ang bakuna kontra African Swine Fever. Si Sheena Torno magbabalita. 2 linggo na ang nakalipas matapos ang isinagawang bakunahan ng Agriculture Department sa mga alagang baboy sa Lubo, Batangas. Umabot lamang sa 41 na alagang baboy mula sa 2 farms ang nabakunahan ng DA contra African Swine Fever o ASF. AVAC ASF live vaccines ang ginamit ng DA na galing daw sa isang Vietnamese company. Una na ring pinuna ng ilang senador kung bakit kakaunti lang ang nabakunahan gayong nasa 10,000 doses ng bakuna ang binili ng ahensya sa ilalim ng emergency procurement. Bahagi lamang 10,000 doses na ito sa 600,000 doses na kabuang bibilhin na bakuna ng ahensya na nagkakahalaga ng 350 million pesos. Gayunpaman, magsisimula na raw ang DA sa blood testing sa ilang baboy na bakunado na kontra ASF. Ngayong araw na ito ay 14 na araw mula nung ating binakunahan yung first batch sa Lubo. At ngayong araw din na ito ay kukunan ng dugo upang makita kung nag-react ba yung baboy, nag-produce siya ng antibodies dun sa ating binakunahan nung Atrenta. After 14 to 15 days, dapat may 40% na kaagad na reaction or antibodies protection. Pagdating ng 30 days, nasa 90 to 95 ka. Bago ang blood testing sa araw na ito, ay nasa 6 na baboy naman na bahagi ng 41 na binakunahan na ng ahensya ang namatay. Namatay ang 5 alagang baboy dahil sa ASF, habang isa naman ay napilayan. Sa ngayon, anya ay maayos ang lagay ng mga natitirang alagang baboy na handa ng kunan ng dugo ng Department of Agriculture. Nagpaalala rin ang DA sa mga magbababoy ngayong may bagyo at habagat na paigtingin ang biosecurity pang hindi mahawaan ng ASF. Kapag ka tumutuloy-tuloy itong ulan na to, ay magkakaroon tayo ng pagdami ng ASF. Kaya nga, ang ginagawa natin, una,
meron tayong checkpoints at ang LGU ay napakahigpit na wag magpingpong yung sakit. Pag ibinaon to, dapat 10 feet below. Pero it's not practical kasi napakamahal magbaon ng baboy. Kaya nga ang ginagawa ng iba ay kahit mababaw, para mabaon lang. At kailangan mo kasi ng backhoe eh. Then pangalawa, kailangan sapinan mo ito sapagkat pwedeng pumasok sa water table yung mikrobyo. Napakabigat nitong sakit na to. At sa 44 years ko dito sa trabahong to, ngayon lang ako napalaban sa ganitong sakit na tumama dito sa ating bansa. Aminado rin ang Department of Agriculture na mabilis ang pagkalat ng African Swine Fever ngayong taon. Sa datos kasi ng Bureau of Animal Industry o BAI, umabot na sa 458 na barangay ang may kaso ng ASF sa bansa sa buwan ng Agosto. Pero ngayong buwan naman ng Setyembre ay umabot na ito sa mahigit 470. Kaya naman target ng Department of Agriculture na palawakin pa ang control vaccination sa iba pang lugar sa bansa sa darating na buwan ng Oktubre. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Samantala, may pahayag ngayon ng isang batikang abogado sa patuloy na smear campaign laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Si MJ Mondihar sa report. Freedom of choice ang pinakamataas na batas sa Kingdom of Jesus Christ. Yan ang buod ng sagot ng KOJC sa lahat ng akusasyon na may human trafficking sa loob ng simbahan. Ibig sabihin, walang pinipilit sa mga miyembro o manggagawa na manatili sa loob o lumabas sa paglilingkod. Para sa veteranong abogado na si Salvador Panelo, questionable ang pagkatao ng mga nagsasabing may human trafficking sa loob ng KOJC. Batay kay Panelo na nagsilbing Chief Legal Counsel ng Duterte Administration, in bad faith lahat ng testimonya laban sa KOJC. Mga disgruntled, either mga tiniwalag or umalis dahil natatakot na silang matiwalag dahil sa mga kalokohan nila sa loob. Paliwanag ni Panelo, batid niya noon pa na may mga atraso sa KOJC ang lahat ng mga naninira kay Pastor Apollo C. Kibuloy, lalo na sa usapin ng salapi. Wala ho akong nakita na nagre-reklamo na nandyan sa loob at nagtatrabaho pa. Wala. O, paano kayo makapapaniwala? Ibig sabihin, itong mga ito, they have access to grind against the Pastor Kibuloy. Yan ang maliwanag niyan. Ang pagpapabagsak kay Pastor Apollo ang pinakamithiin ng mga nasa likod ngayon ng smear campaign. Lahat ng ito para i-take over ang assets ng simbahan. Assets na hindi naman nakapangalan sa butihing pastor, kundi sa buong KOJC. Kaya may mga atraso sa salapi at nagnakaw sa loob ng KOJC, agad na umalis noon bago pa man isalang sa audit. Para pangatawanan ang kanilang mga kasalanan, sila na ngayon ang pasimuno sa mga kaso laban sa butihing pastor gamit ang fake witnesses. Yung dinimanda nila sa Amerika, yun ay galing din sa nagdispalko. Pinag-aral pa ni Pastor Kibuloy na maging abogado yung anak. Tingnan mo ang ginawa. Puro nga itong mga ito na nagre-reklamo kay Pastor. Lahat yan ay nanggaling dyan sa loob at may mga atraso sa loob kaya wala na sila dyan. Hindi nila nasunod yung mga kabutihang asal, yung mga regulasyon na para sa kabutihan nila. Kumbaga, naging mga self-interest lahat ang ginawa nila. Kaya may mga nagnakaw, may mga nagdispalko, may mga lumalabag sa batas ng moralidad, batas ng tao at batas ng Diyos. Nauna nang ipinaliwanag ng legal team ng KOJC na matagal nang dismiss ang mga kaso laban kay Pastor Apollo. Pero nang umandar ang investigasyon ni Risa Ontiveros sa Senado, mabilis na binuhay ang mga kaso at mabilis rin nakapag-issue ng warrant of arrest ang korte. Lahat ng ito, layo na ipahiya ang KOJC at ang butihing pastor. Inaksyonan, so natulog yung appeal ng nagreklamo kasi na-dismiss na nga. Kaya nung nagkaroon ng iskandalo, prakaso, ayun, karoon sila ng pagkakataong buhayin. Yun ho ang katotohanan niya. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.